Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay April 10, 2025. Webes sa ikalimang linggo ng 40 araw na paghahanda. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Genesis chapter 17 verses 3 to 9. Noong mga araw na iyon, nagpatira pa si Abram. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang aking tipan. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang iyong mga inapo at magtatatag sila ng mga bansa, at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi, at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupaing ito na inyong tinitirhan ngayon. Magiging inyo na ang buong lupain ng Kanaan habang panahon, at ako ang magiging Diyos ninyo. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan, ikaw at ang iyong lahi," sabi pa ng Diyos kay Abram. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at sa ating pong pagkapatuloy ng ating paghahanda para sa nalalapit na pagpasok ng mga mahal na araw. Nawa ay sa atin po, bawat isa ay mas makapagnilay at isipin natin kung handa na ba tayo o ano bang ginagawa natin pagdating sa mga gawaing ito. At sa ating unang pagbasa ngayon ay narinig natin muli ang kwento ni Abraham. Bago pa naging Abraham, siya ay si Abraham, at dahil sa kanyang pagtalima sa Panginoon, siya po ay ginawang ama ng buong bansa. At ang Diyos ay nakipagtipan sa kanya at ginawa siyang, nasabi nga, siya ang magiging ama ng maraming bansa. Dito na talagang merong nababago sa buhay ng isang tao kung ito ay nananalig sa Diyos. May ginagawa at may gagawin ang Diyos sa taong nananampalataya sa Diyos. Kahit na may mga panahon na imposible at parang minsan parang wala nang kasagutan ng Diyos sa ating mga panalangin, kasi sabi nga sa kwento natin, si Abram, sa kabila ng kanyang tagumpay, sa kabila ng kanyang pagiging tanyag ng panahon niya, pero wala siyang anak, nagkaroon ng pangako ang Diyos sa kanya na siya ay magiging ama ng maraming bansa. So paano mangyayari yun kung ni isang anak wala siya? Pero dahil nga nanalig siya sa Diyos at nakipagtipan siya sa Diyos, kung kaya binigyan siya at pinagkalooban ng anak. Yung isang anak lang, kung tutuusin, dalawa yung anak ni Abram, isa ang anak sa alipin at isa dun sa kanyang asawa. Pero kahit isa o dalawa lang, sa paglipas ng panahon, diba, natupad at tinupad ng Diyos ang pangako na siya ay magiging ama ng maraming bansa. Kaya marami ang nagpapahayag na sila ay mula sa lahi o lipi ni Abraham. Pero sa kalawang banda, maganda rin mapagnilayan at ma-call din yung atensyon ng lahat ng mga tatay. Kasi si Abraham ay naging ama ng maraming bansa. Naging ama si Abraham at siya ang naging ehemplo ng pananampalataya sa kanyang buong angkan, buong lahi. So ngayon, ano bang pananampalataya ang itinuturo o nakikita ng mga anak sa kanilang mga ama? Parang nagiging bahagi ng ating lipunan. Marami ang mga tatay na para bang hindi pang tatay yung makita ka na nagdarasal at nagsisimba, pero yun dapat yung makita, Ang ama ang dapat na nagiging saligan
ng pananampalataya ng isang pamilya. At ang mga anak na ito, kapag natuto sa kanilang mga ama ng pagdarasal, ng pagsisimba, lalo na ng pananampalataya sa Diyos, napakagandang ehemplo at impluwensya ito sa mga anak. Nasusundan din nila at ipapamana din nila itong pananampalatayang ito. Nga lang, sa kasawiang palad, nakakalungkot man, pero ang reality, marami sa mga tatay ang medyo nanghihina o medyo hindi man nanghihina, ay talagang walang panahon para magpakita ng pananampalataya sa kanilang mga anak. Sana po, no, pagdasal natin, lalo na ang mga ama na mga involved, no, sa ating gobyerno, sa politika, na sila po ay yung kahalagahan na sila ay talagang nagiging mabuting halimbawa pagdating sa pananampalataya. Nagiging mabuting halimbawa sa pagtupad sa mga pangako nila at lalong-lalo na sa kanilang tipanan sa ating Panginoon. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.